Kabanata 81 hanggang 85. Itinaas ni Wu Changkong ang kanyang kaliwang kamay, idiniin ito sa kanyang dibdib, ipinikit ang kanyang mga mata, at tahimik na naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Sa loob ng humigit kumulang 10 segundo, naramdaman ni Tang Wulan na ang malakas na pakiramdam ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay nagsimulang maglaho, at ang kapangyarihan ng kaluluwa na natupok niya noong nakipag-usap kay Guanglong ay hindi pa ganap na nakabawi. Kung hahayaan mong maubos ang iyong lakas, natatakot akong makoma ka na naman. Sa pagmamadaling pag-iisip, naghiwa-hiwalay ang Jinlin. Kailangan mong manatiling gising upang sundin ang mga turo ng guro. Bumitiw si Wu Changkong, inalog-alog ni Tang Wulan ang kanyang katawan, at isang pakiramdam ng panghihina ay dumating sa isang iglap. Nagmamadaling lumapit si Xie para alalayan siya, at umupo sa sofa sa sala ni Wu Changkong. Kakaiba. Sumimangot si Wu Changkong, puno ng pag-iisip ang kanyang mga mata. Hindi rin naglakas loob na magtanong sina Xie at Tang Wulan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumulong si Wu Changkong, hindi ito tulad ng kambal na espiritu. Kung ito ay kambal na espiritu, kapag ang pangalawang espiritu ay naisaaktibo, natural mo itong mararamdaman. Hindi ito ang ebolusyon ng espiritu. Ang kapangyarihang ito ay tila pareho. Wala itong kinalaman sa Blue-Silver Grass. Kasabay nito, hindi ito mukhang martial soul fusion skill. Kung ang Xi fusion ay hindi rin mababago ang kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa. Martial soul fusion skill pagkatapos itong i-cast, isang tao lang ang nagbabago. Tinanong niya ang kanyang sarili kung gaano kaalam, ngunit kung ano ang nangyari kay Tang Wulan ay talagang hindi naririnig. Guro, ang aking gininto ang timangan. Hindi maiwasang magtanong ni Tang Wulan. Tumingin sa kanya si Wu Changkong, napakakaiba. Ito ay isang napakalakas na kapangyarihan. Pagkatapos ng Golden Scale na basbas, ang iyong sariling lakas ay tumaas ng hindi bababa sa 3 beses. Ito ang dahilan kung bakit ka mabilis kumonsumo. Ngunit, ikaw ay hindi ko makontrol ang ganitong uri ng kapangyarihan. Ngayon ko lang naramdaman ang pagbabago sa iyong kapangyarihan ng kaluluwa, at ito ay halos tiyak na ang gininto ang sukat na ito ay walang kinalaman sa iyong kapangyarihang kaluluwa. Dahil kahit na ito ay nakabatay sa kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Lumilitaw ang kapangyarihan, natural na uubusin ito ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Medyo komplikadong sabihin. Sa madaling salita, parang soul guide itong golden scale na ito, uubusin ito ang soul power mo. Pero hindi ito ipinanganak dahil sa soul power mo. First time ko ito. Kung ma-encounter mo ito, mabuti o masama na sabihin na hindi ito maganda, pero para sa iyo, isa pang explosive na kakayahan ng laging maganda, I guess, you have to find it in the way of your soul. Patuloy na magaganap ang mga pagbabago. Oo. Sumang-ayon si Tang Wulan, ngunit medyo nabigo sa kanyang puso. Si Teacher Wu na ang pinakamalakas na tao sa akademya, at ni hindi niya masabi kung ano ang nangyari sa kanyang kakaibang pagbabago, kaya sino pa ang nakakaalam. Dismayadong sinabi ni Xie, posible ba talaga na ito ay isang martial soul fusion skill? Gayunpaman, kung wala ako, hindi niya talaga magagamit ang kapangyarihang ito. Umiling si Wu Changkong at sinabing, ito ay hindi isang martial arts fusion technique. Ngunit ang kapangyarihang ito ay dapat magkaroon ng katulad na katangian sa iyong Light Dragon Dagger. Ibig sabihin, ang iyong Light Dragon na dagger ay pumukaw sa kapangyarihang ito sa kanyang katawan, at lumitaw ang Golden Scale. Kung balang araw ay makokontrol niya ang kapangyarihang ito ng mag-isa, maaari siyang sumabog anumang oras kahit na wala ka. Ang kakaibang kapangyarihang ito ay kung gayon, ito ay isang napakataas na kapangyarihan. Ang antas ng martial soul na nakita ko ay mayroon ka lamang isang link ng espiritong kapangyarihan, ngunit kapag lumitaw ang gininto ang sukat na ito, kahit na ako ay medyo nalulumbay ito ang mapang-ipong puwersa ng martial soul, mas malakas ang martial soul, mas malakas ang mapang-ipong puwersa na ibibigay nito sa mga tao. Oo, mayroon din akong pakiramdam na ito. Nagmamadaling sabi ni Xie. Tahimik na sinabi ni Tang Wulan, Teacher Wu, ano ang dapat kong gawin ngayon? Sinabi ni Wu Changkong, una sa lahat, kailangan mong patuloy na magsanay ng husto upang pagbutihin ang iyong sariling kapangyarihan ng kaluluwa. Kung mas malakas ang kapangyarihan ng kaluluwa, mas malamang na kontrolin mo ang kapangyarihang ito. Kailangan din na dagdagan ang iyong espiritual na kapangyarihan, na dapat mong kontrolin. Napakalaking tulong din ang kapangyarihang ito. Bilang karagdagan, dapat mong palaging madama ang kapangyarihang ito at hayaang tulungan ka ni Xie na pasiglahin ito. Pag-iisipan ko rin ito. Oo. Nabigong makakuha ng sagot mula kay Wu Changkong, si Tang Wulan ay medyo walang magawa, ngunit ang muling paglitaw ng mga gintong kaliskis ay nagpatunay sa tunay na pag-iral ng kapangyarihang ito at nagbigay sa kanya ng kislap ng pag-asa. Maging si Teacher Wu ay nagsabi na ang antas ng kapangyarihang ito ay napakataas, kaya kung talagang makokontrol mo ang kapangyarihang ito, walang alinlangan na madaragdagan ang iyong lakas sa isang malaking lawak. Gaya pa rin ng dati ang buhay. Kahapon, ang tagumpay ng Class 5 ng Class 5 sa Grade 1 ay hindi nagdulot ng labis na kaguluhan sa akademya. Pagkatapos ng lahat, ito ay labanan lamang ng pinakamababang uri sa pinakamababang grado. Gayunpaman, hindi lahat ay binabalewala ito.
Halimbawa, ang unang baitang ikatlong klase, na maglalaro laban sa unang baitang ikalimang klase ngayong hapon, ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa larong ito. Si Ye Yingrong, ang punong guro ng ikatlong klase ng unang baitang, ay hindi masyadong bata, ilang taon na mas bata kay Wu Changkong. Ay isang bagong guro. Dahil sila ay maganda at mahusay magturo, sila ay lubos na minamahal ng mga mag-aaral sa klase na ito. Nang makita niya si Wu Changkong sa unang pagkakataon, malinaw niyang naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang malamig at mapagmataas na lalaking Diyos na ito ay hindi lamang kaakit-akit sa mga babaeng estudyante ng senior department, kundi pati na rin sa mga batang babaeng guro na tulad niya. Oo, mayroon ako. Siya raw ang Five Rings Soul King. Sa kanyang edad, isa na itong ganap na henyo, at doon na rin siya nag-aral. Sa mga mata ni Ye Yingrong, halos walang kapintasan si Wu Zhangkong maliban sa kanyang malamig na personalidad. Higit sa lahat, single pa rin siya at wala man lang girlfriend. Masyadong malayo ang paningin nito. Si Teacher Wu ay talagang isang malamig at mapagmataas na lalaking Diyos. Maging ang class 5 ng unang baitang ay nakapagturo sa kanya ng mga mahuhusay na estudyante. Ang kompetisyon kahapon ay nanood si Ye Yingrong kasama ang mga mag-aaral mula sa kanyang klase na naghahanda para lumahok sa kompetisyon sa promosyon. Nagulat din siya nang makita niya ang Centennial Spirit Ring na ipinakita nina Xie at Guyu. Iyon ay isang siglong gulang na singsing ng espiritu. Hindi ba dapat lahat ng mga mag-aaral sa antas na ito ay nasa parehong klase? Bilang ikatlong klase, wala sa kanila ang may isang siglong gulang na singsing ng espiritu. Pero kahit ganon, tuloy pa rin ang promotion competition. Lubos siyang umaasa na magagawa niyang mapabilib si Wu Changkong sa larong ito. Mga salita ng tatlong tao. Katulad kahapon, pagkatapos ng klase sa hapon, ang laro ng promosyon ay nagsimula sa palaruan ng intermediate department. Pangalawang araw na ito ng laro, ngunit tulad kahapon, wala pa ring manunood. Maagang dumating si Ye Yingrong, at ang mga estudyante sa ikatlong baitang ng unang baitang ay napakaayos ng pagkakaayos. Nakatayo sa harapan ng klase ang tatlong gwapong lalaki. Ang kakaiba ay ang tatlong taong ito ay magkamukha, kung hindi kung pamilyar ka sa kanila, hindi mo makilala kung sino sila. Dumating din si Wu Changkong kasama ang class 5 ng grade 1. Sumunod sa likuran niya sina Tang Wulan, Xie, at Guyu. Mukhang excited din ang mga estudyante sa iba pang 5 klase. Pagkatapos ng kompetisyon kahapon, tiwala sila sa trio ni Tang Wulan. Lumapit si Ye Yingrong nang may ngiti. Kumusta, Guru Wu? Ngumiti siya at tumanggaw kay Wu Changkong. Tunay na napakaganda ni Ye Yingrong, na may taas na higit sa 1.7 metro at napakagandang proporsyon ng katawan. Siya ay may malalaking mata na may mapupusok na mga mata, at ang kanyang napakabihirang mahaba at mapusyaw na berdeng buhok ay nakasuklay sa maayos na nakapusod. Ang balat ay patas, ang mukha ay mga buto ng melon, at ang cherry mouth ay maliit. Kung titingnan mo mula sa labas, kahit na siya ay isang estudyante ng mataas na antas ng departamento, dapat may maniwala dito. Sa edad na 23, pumasok siya sa East China Sea Academy at nagturo sa Fourth Ring Soul Sect. Sa edad niya, medyo magaling na siya. Hello. Tumanggo rin si Wu Changkong sa kanya. Ako si Ye Yingrong, ang guro sa ikatlong klase. Binigyang diin ni Ye Yingrong ang kanyang pangalan dahil napaka-confident niya, at hindi alam ng malamig at mapagmataas na lalaking Diyos na ito kung sino siya. Ang lalaking Diyos daw na nabubuhay lang sa sariling mundo, natatakot ako na hindi ko na matandaan ang pangalan ng iilang babae sa buong academy. Oo. Bilang tugon, lumutang ang tingin ni Wu Changkong patungo sa yugto ng kompetisyon. Tumabi sa kanya si Xie, paulit-ulit na tinitingnan ang ningning. Ang pinaka-hinangaan niya ay ang malamig at mayabang na hitsura ni Wu Zhangkong. Kung ikukumpara kay Mr. Wu, napakalayo niya talaga. Hindi ito pinansin ni Ye Yingrong, at kumaway sa mga estudyante ng klase. Mabilis na tumakbo ang mga estudyante ng ikatlong klase sa isang taon at pumila sa likuran niya. Sinabi ni Ye Yingrong sa mga estudyante sa kanyang klase, ang pagkakaibigan ay una, ang kompetisyon ay pangalawa. Gu Chanri, Gu Chanyo, Gu Tianming, dapat mong bigyang pansin mamaya. Naiintindihan mo ba? Oo, Guru Ye. Sabay-sabay na sagot ng tatlong magkatulad na triplet, nagsasalita na parang isang tao. Nilingaw ni Wu Changkong ang kanyang ulo at sumulyap, at tumigil ang kanyang tingin nang makita niyang pareho sila. Obviously, mas interesado siya sa tatlong estudyanteng ito na eksaktong kamukha ni Ye Yingrong. Sa oras na ito, ang din ni Coach Long Hengshou ay dumating na sa yugto ng kompetisyon. Ang ikalawang laban sa promosyon, ang ikalimang baitang ng unang baitang, nagpapadala ka pa rin ba ng tatlong tao sa court? Tumanggo si Wu Changkong, at sina Tang Wulan, Xie, at Guyu ay pumasok sa arena at naglakad patungo sa gitna ng venue. Bahagyang ngumiti si Ye Yingrong, pumunta din kayo. Lumabas din sa entablado ang tatlong magkakapatid na Gu na may hitsura. Ang tatlong magkakapatid na ito ay may katangian. Lahat sila ay mukhang payat at mahina, ngunit ang kanilang mga mata ay napakatalas. Ang taset na pag-unawa sa triplets ay ginagawa silang pareho kapag naglalakad sila. Hindi nagbigay ng anumang pahiwatig si Wu Changkong sa kanyang mga disipulo, at maaaring makatagpo sila ng iba't ibang kalaban sa hinaharap.
Ang larong pang-promosyon ay orihinal na isang uri ng pagsasanay para sa kanila. Kung ang lahat ay kailangang ituro sa pamamagitan ng kanilang mga sarili, pagkatapos ay hindi na sila lalaki. Ang tatlo ni Tang Wulan ay nakatayo pa rin sa hugis ng isang produkto, at siya ay nasa unahan pa rin. Kasing kalmado ng bundok ang buong tao. Ang tatlong magkakapatid na Gu ay magkatabi, kasama si Gu Chanri sa gitna, kasama si Gu Chanyu sa kaliwa at si Gu Tianming sa kanan. Handa ka na ba? Tanong ni Long Hengshou gaya ng dati. Matapos makuha ang positibong sagot mula sa magkabilang panig, ikinaway niya ang kanyang kamay at inihayag ang pagsisimula ng ikalawang round ng promosyon. Ang tatlong magkakapatid na Gu ay halos sabay na naglabas ng kanilang sariling martial arts. Nang lumitaw ang kanilang martial arts, nagulat ang mga mata ng tatlong Tang Wulan. Hindi katakataka na ang espiritu ng tatlong magkakapatid na ito ay eksaktong pareho, kung tutuusin, sila ay triplets. Gayunpaman, kapag ibinuko nila ang kanilang mga pakpak sa likod ng kanilang mga likod sa parehong oras, ang visual na epekto ay napakalakas pa rin. Sabay-sabay na bumukas ang tatlong pares ng mga pakpak, at isang puting spirit ring ang lumitaw sa ilalim ng bawat isa sa kanila. Sabay-sabay na lumipad ang tatlong magkakapatid na Gu at umakyat sa hangin. Nang makita ang eksenang ito, si Long Hengshou ay natigilan din. Lumilipad Wan. Alam mo, medyo bihira din ang flying martial arts spirits, at triplets silang magkapatid, kahit mahina at hindi malakas ang spirit power nila, dapat ipadala sila sa isang grupo na dalubhasa sa paglilinang ng mga elite. Parang nung pinapasok sila, nagkamali sila. Sa katunayan, ito ay talagang isang pagkakamali ng kolehiyo. Ang tatlong magkakapatid na Gu ay hindi dumating para mag-sign up ng magkasama. Sa oras na iyon, nauna si Gu Chanri, at may problema si Gu Tianming sa kanyang tiyan, at gagawa si Gu Chanyu ng iba pang mga bagay. Sa sobrang dami ng mga estudyante at abala ang guro sa oras ng pagpaparehistro, hindi nila napansin na sila ay triplets. At ang tatlong magkakapatid na ito ay nakatagpo ng mga katulad na problema kay Tang Wulan sa simula. Paanong ang kanilang mga magulang ay makakabili ng tatlong espiritu para sa kanila ng sabay-sabay dahil sa kanilang ordinaryong pamilya? Kaya't nagpaliban ako at pinagtagpi-tagpi. Hanggang sa nag-sign up sila ay bumili sila ng 10 taong espiritu para maging kwalipikadong mag-sign up ang tatlong batang ito. Ang kanilang espiritong kapangyarihan ay pang-11 antas lamang, bagaman ang espiritu ay hindi mahina, ngunit ang espiritu ng singsing ay masyadong masama, sila ay nahahati sa ikatlong klase. Ang martial spirit ng tatlong magkakapatid ng sinaunang clan ay tinatawag na Sky Warhawk, na isang napakabilis na lumilipad na ibon na martial spirit. Ang Skyscraper ay hindi isang napakalakas na agila. Panalo ito sa bilis. Kung ito ay isang soul beast, ang Skyscraper ay maaaring lumipad sa taas na higit sa 3 kilometro at mapanatili ang isang mataas na bilis sa loob ng mahabang panahon. Sa makatuwid, ang tatlong magkakapatid na ito ay lahat ay tumatahak sa landas ng isang sensitibong uri ng pag-atake ng War Spirit Master. Ang kanilang unang pagpili ng kaluluwa ay pareho, isang ibon na kahawig ng isang falcon. Ang pangalan ay Lightwind Falcon. Mabilis na bilis, walang lakas ng atake, kasing laki lang ng palad. Ito rin ay isang gulo. Kung ang mga kaluluwa ay maaaring pumili upang maging mas malakas, ang kanilang pagiging epektibo sa labanan ay maaaring tumaas ng isang geometric na maramihang. Sa sandaling ito, pinakawalan si Wan, at isang tumpok ng kulay abong pakpak ng agila ang lumitaw sa likuran nilang tatlo, at ikinapak nila ang kanilang mga pakpak at lumipad. Maaaring lumipad. Ano ang gagawin? Tumingin si Xe kay Tang Wulan. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, itama mo lang. Gu Yu, pinagpala ng elemento ng hangin. Sinabi ni Tang Wulan kay Gu Yu, isang asul na ilaw ang kumislap sa kanyang kamay, at ilang asul na pilak na damo ang nakabalot sa kamay ni Xe. Baywang. Sumigaw si Xe, takot ako sa taas, ano ang dapat kong gawin? Iritadong sinabi ni Tang Wulan, natatakot pa rin ako sa sakit, binigyan mo ba ako ng ilang dolyar kahapon? Bago pa makasagot si Xe, hinailan na niya ito paarap sa kanya at niyakap ang kanyang bewang mula sa likuran. Isang cyan light ang kumislap, naramdaman lang ni Xe na gamaan ang kanyang buong katawan, at ang kanyang timbang ay tila na offset ng husto. Sa susunod na sandali, lumipad siya na parang ulap at fog. Sa madla, ang nakita ni Ye Yingrong ay niyakap ni Tang Wulan si Xe, pagkatapos ay mabilis na tumalikod sa pwesto, at itinapon si Xe palabas. Direktang lumipad sa hangin. Ang katawan ni Xe ay napaliligiran ng asul na liwanag, at talagang pumailan lang siya, at dumiretso kay Gu Chanri, kasama ng tatlong kapatid na lalaki ng pamilyang Gu, at nagmamadaling dumaan. Kaya mo bang itapon ang mga tao ng napakataas? Si Ye Yingrong ay talagang nabigla. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma. Ang tatlong magkakapatid na Gu mismo ay lumilipad ng mga martial soul, at sila ay triplets. Pagkatapos mag-enroll, nag-focus siya sa pagsasanay sa tatlong kapatid na ito. Sanayin ang kanilang kakayahang lumaban sa hangin at makipagtulungan sa isa't isa. Isang flight lang ang kabilang side. Hindi ba ito nagbigay ng pagkakataon sa tatlong magkakapatid na palibutan at atakihin? Aakyat din ako. Bulong ni Gu Yu kay Tang Wulan.
Binigyan siya ni Tang Wulan ng nagulat na tingin, at nakatayo na si Guyu sa harapan niya. Iniyakap ni Tang Wulan ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at inikat siya. Kung ikukumpara kay Xie, ang bigat ni Guyu ay mas magaan, at ang kanyang balingkinitang baywang ay tila kayang kurutin siya ng isang kamay at itapon siya. Magagawa niya ito nang walang basbas ng elemento ng hangin. Ang sinaunang buwan ay umakyat sa langit. Sumunod kay Xie. Sa himpapawid, si Gu Chanri ay gumawa ng isang kilos na napakatahimik. Sa harap ni Xie na tumatalon sa kanya, hindi niya direktang sinimulan ang pakikipaglaban sa kalaban, ngunit ikinumpas ang kanyang mga pakpak, pinigilan ang kanyang forward momentum, at humampot sa hangin. Ang kanilang pinakamalaking kalamangan ay ang paglipad. Hindi sila natatakot na lumaban sa hangin. Ang paghihintay lamang na bumagsak ang lakas ni Xie bago siya atakihin ay natural na magkakaroon ng mahimalang epekto. Napatingin si Ye Yingrong kay Wu Zhangkong na nasa tabi niya. Sa sitwasyong nauna sa kanya, malinaw na sumugod ang mga estudyante mula sa Klas 5. Nang wala silang kakayahang lumipad, sumugod sila sa himpapawid, at ang kanilang sariling mga pakinabang ay nawala. Hanggat ang tatlo sa magkapatid na Gu ay nakahanap ng tamang pagkakataon upang muling lumaban, tiyak na magagawa nilang gumawa ng mga tagumpay sa isang iglap. Nanood siya ng laro kahapon. Sa tatlong estudyante sa Klas 5, ang Tang Wulan martial spirit ay walang iba kundi ang blue-silver grass, ngunit tila ang lakas ay napakahusay, at iyon lang. Ang kakayahan ni Guyu na iyon ay tila kontrolin ang lupa, ano ang silbi nito sa hangin. Ang tanging pinaka-nagbabanta sa labanan ngayon ay si Xie ng Agile Attack System, ngunit hindi siya makakalipad. Ang pagharap sa isang lumilipad na Soul Master, ang normal na paraan upang harapin ito ay dapat na tumayo ng matatag sa lupa at maghintay para sa pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ilabas ng Spirit Master ang Martial Soul, ang Soul Power ay patuloy na mauubos, at ang Flying Soul Master ay kumonsumo ng mas mabilis kaysa sa ordinaryong Soul Masters. Hanggat mayroon silang sapat na pasensya, hindi sila walang pagkakataon, ngunit sa oras na ito ay hinarap nila ang kawalang ingat at sumugod sa himpapawid, na nagbibigay ng pagkakataon sa magkapatid na Gu na kabkuban sa hangin. Ang kinalabasan ay tinutukoy. Gayunpaman, sa mga mata ni Ye Yingrong, nanatiling kalmado pa rin si Wu Changkong, at mula sa kanyang mukha, walang pagbabago sa ekspresyon. Wala ba siyang pakialam kung manalo o matalo? Umatras si Gu Chanri, at ang katawan ni Xie ay nagmamadaling tumaas, na lumampas sa kanyang taas, ngunit ang lakas ni Tang Wulan na magtapon ay naubos, at malapit na siyang mahulog. Sa sandaling ito, biglang, isang asul na liwanag ang kumislap mula sa ilalim ng mga paa ni Xie. Inikot ni Xie ang kanyang katawan sa hangin, at tinapakan ng asul na liwanag gamit ang kanyang mga daliri sa paa. Bigla siyang nagtagumpay sa himpapawid, tulad ng isang palaso, at dumiretso kay Gu Chanri. Pumunta ka. Ang pagbabagong ito ay napakabigla kaya't si Gu Chanri, na malapit nang maghintay ng pagkakataong salakayin siya, ay natigilan sandali. Ang larangan ng digmaan ay mabilis na nagbabago, at ang isang sandali ng pagpapahinga ay maaaring humantong sa pagkawala ng lahat ng mga laro. Nakita ni Gu Tianyu at Gu Tianming sa magkabilang panig na hindi makaiwas ang panganay na kapatid, nagmamadali silang itinapon palabas, ikinapakpak ang kanilang mga pakpak, at sabay na pinaandar ang kanilang mga kakayahan sa kaluluwa. Ang kanilang mga unang espiritu na kakayahan ay hindi tumaas, wala silang anumang kapangyarihan sa pag-atake, sila ay pagtaas lamang ng bilis. Sa oras na ito, si Guyu ay nasa himpapawid na, at ito ay isang ice hockey na kanyang kinunan na tumulong kay Xie na baguhin ang direksyon. Sa oras na ito, ang panunood kay Gu Tianyu at Gu Tianming ay magpapatibay. May bakas ng panghahamak sa gilid ng kanyang bibig, sabay wave ng kanyang mga kamay, at diretsyong lumipad ang dalawang ice cone sa kanilang dalawa. Maganda pa rin ang control ability ni Gu Tianyu at Gu Tianming sa ere, at agad nilang iniwasan ang mga ito nang makita nila ang ice cone. Gayunpaman, ang mga ice cone sa kamay ni Guyu ay patuloy na bumabaril, at wala silang pagkakataong iligtas si Gu Chanri. Ang bilis ni Xie ay napakabilis, ang mga tao ay nasa himpapawid, at ang Light Dragon Dagger ay naputol. Isang gininto ang talam ng liwanag ang bumaril na parang kidlat, at gusto ni Gu Tianjapan na bumagsak pababa upang maiwasan ang kanyang pag-atake, ngunit ang ruta ng pagtakas ay naharang ng talam ng liwanag na ito. Nasa harap niya si Xie, at atubiling pinalayas siya ni Gu Chanri, sinusubukan siyang sipain. Hindi binitawan ni Xie ang espada. Sa pamamagitan ng paghila gamit ang kaliwang kamay sa paa, tumalon na ang buong tao na parang multo. Ang Light Dragon Dagger sa kanyang kamay ay tumapok sa ulo ni Gu Chanri, at kasabay nito, ang kanyang kanang paa ay hamampot sa kanyang balikat. Humakbang, lumipad siya pataas na parang isang malaking pang na ibinuka ang kanyang mga pakpak, at sumugod patungo sa mas malapit na Gu Tianyu. Nasa field si Gu Chanri. Malinaw na tumingin si Long Hensho sa ibaba at inihayag na natapos na ni Gu Chanri ang laro. Sa sandaling iyon, kung gusto siyang patayin ni Xie, naputol na sana ang kanyang lalamunan. Ayaw ni Gu Chanri, ngunit hindi nagtagal ay nakita niya ang nakakagulat na eksena. Tatlong patak ng asul na liwanag ang lumitaw halos eksakto sa tanging paraan pagkatapos umalis ni Xie Zifei.
Nagkaroon siya ng 3 puntos na magkakasunod, at ang kanyang katawan ay patuloy na lumipad ng 3 beses sa himpapawid. Dumating ang mga tao malapit sa Gucciano. Hanggang sa sandaling ito, nahulog si Guyu mula sa langit, ang kanyang katawan ay nagniningning ng asul na liwanag, na halatang mas mabagal kaysa sa libreng pagkahulog. Mula sa simula ng laro hanggang sa kasalukuyan, ilang hininga na lamang bago at pagkatapos, tulala ang 2 klase ng mga estudyanteng nanunood ng laro. Ang kamanghamanghang pagtutulungan ni Guyu at XCXC ay nagparamdam sa kanila na parang naglalakad sa lupa sa himpapawid. Nakaharap sa malapitan, paano magiging kalaban ni XCXC ang magkapatid na Gu? Nakita ni Gu Tianming sa kabilang panig na huli na ang pagliligtas, kaya't nagngangalit ang kanyang mga ngipin, biglang ibinaling ang kanyang ulo, ipinapakpak ang kanyang mga pakpak, at dumiretso kay Guyu, na bumagsak sa lupa sa libreng pagkahulog. Laging talunin ang isang tao. Pagkatapos ay lumipad ng mataas ng mag-isa nang hindi sila binibigyan ng pagkakataon. Matapos magpadala si Guyu ng 3 bola ng yelo, bumagsak ang kanyang katawan, ngunit hindi siya nataranta, at hindi man lang siya tumingin kay Gu Tianming. Isang asul na liwanag ang bumungad sa kanyang baywang, at sa sandaling lumapit si Gu Tianming sa kanya, ang kanyang katawan ay gumalaw patagilid at lumipad palabas. Isang figure ang tumalon sa lupa at sinalo siya. Kasabay nito, naramdaman lamang ni Gu Tianming ang isang masikip na baywang. Sa sumunod na sandali, hindi sinasadyang hinayla pababa ang kanyang katawan. Bumagsak si XCXC mula sa langit ng direkta sa balikat ni Gucciano, at ang kanyang Light Dragon Dagger ay nakatutok sa tuktok ng ulo ni Gucciano. Paanong hindi mahulog si Gucciano? Para kay Gu Tianming, na kinaladkad pababa, binasag ni Tang Wulan ang asul na pilak na damo at nahulog sa lupa. Class 5 ng Grade 1, panalo. Nang sabihin ni Long Hengshou ang mga salitang ito, halatang nabigla ang kanyang boses. Kung ang tagumpay kahapon ay dahil sa personal na lakas ng 3 estudyante sa Class 5 ng Grade 1, ngayon naman ay nanalo sila dahil sa pagtutulungan. Ang magkapatid na Gu na dapat ay nakipagtulungan ng mas tahimik, dahil minamaliit nila ang kaaway, hindi man lang nagpakita ng pagtutulungan sa pagitan ng triplets, ngunit isa-isang natalo ng 3 ng Tang Wulan sa hindi inaasahang paraan. Ito na ang wakas. Ang mas ikinagulat niya ay ang kakayahan ng elemento ng yelo na ipinakita ni Guyu. Hindi ba ito ang elemento ng lupa na ipinakita niya kahapon? Kambal na espiritu kaya iyon. Yan ang galing sa mga henyo. Lalo na sa kaso ng mga klase ng elemento. Ang panghihinayang sa puso ni Long Hengshou. Paano ako maloloko ni Wu Zhangkong, at binigyan sila ng napakatalino na estudyante sa Class 5? Ngayon, nagkakaproblema ang promotion competition. Hindi ko alam kung mapipigilan sila ng Class 1 sa pagsulong. Si Ye Yingrong ay dull-eyed din. Sinanay niya ang 3 sa magkakapatid na Gu sa loob ng ilang buwan, tinanong niya ang kanyang sarili na ang kanilang pagtutulungan sa himpapawid ay medyo tahimik. Bilang karagdagan sa mahinang kakayahan sa pag-atake, ang bilis, koordinasyon, at paglipad ay madaling makakuha ng mataas na kamay. Ngunit hindi ko naisip na noong inakala kong ako ay mananalo, ang kabilang panig ay nagpakita ng gayong tahimik na pakikipagtulungan. Sakto lang ang katumpakan at timing ng mga ice ball na pinalabas ni Guyu, at ipinakita ni XCXC ang kakayahan ng Agile Type War Spirit Master sa Sukdulan. Kahit na hindi siya lumipad, maaari siyang patuloy na mag-transform sa hangin. Ang hugis ay perpekto upang hiramin ang kapangyarihan ng hockey puck sa bawat oras. Ang kakayahang ito, pisikal na kontrol at koordinasyon ay pawang namumukod tangi. Huminga ng malalim, at bahagya na pinapakalma ang kanyang agitated mood, lumingon si Ye Yingrong kay Wu Zhangkong at bahagyang ngumiti, "Congratulations, Teacher Wu. Ikaw ay nasa Class 3 na mula ngayon." Walang pakialam na sinabi ni Wu Zhangkong, "Hindi ito ang aking layunin, tanggapin ito." Pagkasabi nito ay napalingon siya sa 3 tao na nasa labas ng stage. Sinulyapan lang niya ang mga ito, ngunit hindi niya ibinigay sa kanila ang proseso ng labanan ngayon. Gumawa ng komento at tumungo sa direksyon ng dormitoryo. "Teacher Wu, nasiyahan ba ito o hindi nasisiyahan sa amin?" Tanong ni XCXC kay Tang Wulan na may kaina-hinala. Nagkibit balikat si Tang Wulan, "Paano ko malalaman? Ngunit sa palagay ko hayaan nating buuin ito ng mag-isa." Tumanggo si Guyu, "Hindi tayo dapat magkusa na umatake. Sa totoo lang, makakapaghintay tayo ng pagkakataon. Kung patuloy tayong magdedepensa sa lupa, kailangan nilang magkusa at natural na maabot ang distansya ng pag-atake natin. Hanggat bumaba sila, wala talagang pagkakataon. Kung ang kanilang mga lumilipad na espiritu ay magpumilit na tumakbo, hindi natin ito magagawa, ngunit wala na tayong ganitong pagkakataon sa susunod na kompetisyon." Sinabi ni XCXC kay Tang Wulan sa tabi niya, "Wulan, sabi niya impulsive ka. Hindi ako picker. Hindi ko alam kung ano ang ugali mo. Kung ako, hindi ko kakayanin." Taos-pusong sinabi ni Tang Wulan kay Guyu, "Sa unang pagkakataon na humarap tayo sa isang Flying Soul Master, talagang mapusok ako sa oras na iyon, sorry." Nagulat na sabi ni XCXC, "Hoy, sabi ko napakabuti ng ugali mo." Pinunakan niya, at humingi ka ng tawad. Ngumiti si Guyu, "Puff, walang silbi ang pag-udyok sa diborsyo.
Sabi ng mga tao, konting pagbabago lang kung alam mo ang iyong mga pagkakamali, at ang mas malaki ay estilo ng gentleman. Sa tingin mo ba lahat ay may maliit na tiyan tulad mo? Woolen, sa gabi ay ililibre kita ng pagkain. Pero, isa lang. Ngumiti si Tang Woolen at sinabing, okay. Ang langaw ay karne din. Tara na. Nagugutom na ako. Tinitigan ni Ye Yingrong ang tatlong maliliit na lalaki na patungo sa cafeteria, kahit na siya ay may mahusay na paglilinang sa sarili, ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumikibot. Ito ay hindi isang plano ng digmaan na naglalayong sa sarili, ngunit isang pansamantalang intensyon. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin on the spot lang sila naglalaro. Ngunit bakit ang kanilang pagtutulungan ay tahimik? Kinuha niya ang Soul Guidance Communicator mula sa kanyang mga braso at nag-dial ng numero. Maya-maya, isang medyo malamig na boses ng babae ang nagmula sa communicator. Ano ang problema, batang babae? Sinabi ni Ye Yingrong, ate, natalo kami. Natalo? May Flying Soul Master din ba ang kalaban? Mapait na ngumiti si Ye Yingrong, hindi. Ngunit ang kanilang kooperasyon ay napakataset, at ang kanilang mga personal na kakayahan ay napakahusay. Sister, kailangan mong mag-ingat. Ang iyong klase ay maaaring makatagpo ng mga kalaban sa pagkakataong ito. Ang mga mag-aaral mula sa Lengao ng God's Teaching ay hindi. Napakadaling harapin ito. Kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Katahimikan ang namayani sa kabilang side ng Soul Guidance Communication, at lalo pang naging matigas ang malamig na boses, ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Sa simula, kung paano niya ako pinahiya, sa pagkakataong ito, ibabalik ko sa kanya. Ate, ikaw. Bago matapos magsalita si Ye Yingrong, ibinaba na ang komunikasyon sa kabilang linya. Medyo walang magawa si Ye Yingrong, at sinabi sa sarili, masyado kang malakas. Sa katunayan, hindi isang malaking pagkakamali kapag tinanggihan ka ng mga tao sa simula. 2 taon mo na itong kinasusuklaman. Pagkatapos ng hapunan, nag-alok si Xie na pumunta sa labas ng kolehiyo upang maglaro, ngunit direktang tumanggi si Tang Woolen. Simple lang ang dahilan ng pagtanggi, gusto niyang mag-practice. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ay ang pundasyon ng lahat. Ito ang pinakamahalagang teorya na sinabi sa kanila ni Wu Changkong nang ibigay niya sa kanila ang unang klase ng teorya. At walang shortcut upang mapabuti ang kapangyarihan ng kaluluwa, ito ay ang patuloy na pagninilay upang mapabuti. Tumanggi si Tang Woolen na pumunta, at nawalan din ng motibasyon si Xie na lumabas. Noong binalak niyang simulan ang pagmumuni-muni at pagsasanay tulad ni Tang Woolen, sinusubukang gumawa ng epekto sa direksyon ng dalawang bilog. Biglang itinulak ang pinto ng dormitoryo. Tumakbo si Zhou Changshi mula sa labas, hindi, Xie, Woolen, lumabas kayo at tingnan. Hinaharangan ng grupo ng mga tao ang pasukan ng ating kolehiyo. Mukhang medyo malaki ang background. At saka, hawak nila ang malaking larawan ni Guyu, na tinatawagan ng akademya na ibigay ka, natatakot ako na may dumating sa lalong madaling panahon mula sa opisina ng pagtuturo. Si Tang Woolen ay nagsimulang magnilay, ngunit hindi pa siya nakakapag-ayos. Muli niyang binuksan ang kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita, at tumingin kay Xie na nakaupo sa tapat ng isa't isa. Pareho silang nakaramdam ng higpit. Pwede bang? Pumunta at tingnan. Tumayo si Xie at tumalon mula sa kama. Bumangon din si Tang Woolen sa kama. Mabilis na lumabas ang dalawa bago umalis sa gusali ng dormitoryo, at nasagasaan nila si Guyu. Narinig mo rin ba iyon? Tanong ni Tang Woolen kay Guyu. Tumango si Guyu, ngunit ang kanyang ekspresyon ay kalmado, dapat kahapon. Ang mga mata ni Xie ay kumikislap go. Gaya ng sinabi niya, naglakad siya patungo sa gate ng akademya, ngunit pinigilan siya ni Tang Woolen. Maghintay. Sigaw ni Tang Woolen sa malalim na boses. Galit na sinabi ni Xie mo, ano pa ang hinihintay mo? Kung ang mga taong iyon ay kahapon, bubugbugin ko ulit sila. Nang aapi ng mga tao para sa proteksyon, maglakas loob na Aidmanda ang mas asama at hanapin muna ang kolehiyo. Mahigpit siyang hinawakan ni Tang Woolen, gustong kumawala ni Xie, ngunit nasaan ang kanyang kalaban ng lakas. Mataimtim na sinabi ni Tang Woolen, huwag maging pabigla-bigla, hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Huwag kalimutan kung nasaan tayo. Ito ang Donghai College, isang Soul Master Academy. Kahit na alam ito ng kabilang partido, nangangahas pa rin siya. Nangangahulugan ito na kumpiyansa ang kabilang partido. Masyado pa tayong mahina, kaya pumunta muna kay Teacher Wu. Nang marinig ang sinabi ni Tang Woolen, huminahon din si Xie. Isa rin siyang matalinong tao. Naunawaan niya ang mga salita ni Tang Woolen at hindi na siya impulsive. Tumango si Guyu, sinusuportahan ko si Woolen, kausapin muna natin si Teacher Wu. Si Zhou Changshi na sumunod ay nagsabi, ito ay isang malaking gulo. Mayroong hindi bababa sa 200 tao na natigil sa labas ng pinto. Napakayabang nila. Ano ang ginawa mo? Sinabi ni Tang Woolen, sasabihin ko sa iyo mamaya, pumunta muna tayo kay Teacher Wu. Ang trabaho at pahinga ni Wu Changkong ay sobrang regular. Pagkatapos ng hapunan, tahimik lang siyang magsasanay sa kanyang dormitoryo, at hindi naman siya mahirap hanapin.
Nakasuot ng napaka-retro na puting robe, binuksan ni Wu Changkong ang pinto at nakita silang tatlo na kumakatok sa pinto ng dormitoryo. Malamig niyang sinabi, ano ang tanong tungkol sa paglilinang? Bagaman malamig at mayabang din si XCXC, ngunit sa harap ni Wu Changkong, palaging may pakiramdam na hindi siya nang ahas na harapin ito, at hindi niya namamalayan na tumingin kay Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, Teacher Wu, nagkakagulo kami. Bagamat medyo kinakabahan din siya, kinagat pa rin niya ang bala at ikinwento ang nangyari kagabi. Natapos si Wu Changkong sa pakikinig ng walang ekspresyon, at malamig na sinabi, napakakaya mo. Pagkasabi ng mga katagang ito ay nag-walk out na siya. Ang puting damit ay mukhang medyo manipis, at itinaas ng hangin, at ang kanyang nakalugay na buhok ay nakataas din, at ang amoy ng alikabok ay magaan at malamig, na nagbibigay sa mga tao ng parang panaginip na visual sense. Tinapik ito ni Tang Wulan at nakita ang nakakagulat na si XCXC, sumunod silang tatlo kay Wu Changkong, at pagkatapos ay naglakad sila patungo sa gate ng academy. Sa labas ng gate ng Donghai Academy, sa oras na ito, nakaharang na ito. Hindi bababa sa 200 mabangis na lalaki ang may hawak na iba't ibang armas at nakaharang sa pinto. Marami pa nga sa kanila ang may hawak na soul guidance devices na ipinagbabawal ng Federation na gamitin ng mga sibilyan. Sa pagsulong ng teknolohiya ng paggabay ng kaluluwa, ang mga kagamitan sa paggabay ng kaluluwa ay matagal nang binuo hanggang sa punto kung saan magagamit ng mga ordinaryong tao ang mga ito. Matayog pa rin ang katayuan ng mga Soul Master, ngunit ang distansya sa pagitan nila at ng mga ordinaryong tao ay matagal nang pinaikli ng teknolohiya. Katulad ng mga ordinaryong tao ay maaari ding kontrolin ang Soul Guidance Mecha. Sa ilalim ng isang tiyak na antas, ang mga Master ng kaluluwa ay walang ganoong malaking kalamangan laban sa mga ordinaryong tao na may mga gabay sa kaluluwa. Ito rin ay isang mahalagang dahilan kung bakit ang mga taong ito ay naglakas loob na harangan ang isang Soul Master Academy. Sa East China Sea Academy, maraming estudyante mula sa intermediate at advanced na departamento ang nagtipon-tipon malapit sa pintuan, at ang malalaking lalaki sa kabilang panig ay may hawak na 3 malalaking litrato. Nakapagtataka, ito ay sina Tang Wulan, XCXC at Guo Yu. Ang matitibay na lalaki sa harapan ay may dalang stretcher, kung saan nakahiga ang Guanglong na nakabalot sa gauze. Isa pang grupo ng mga tao ang nagtaas ng malaking banner, pagpatay para bayaran ang buhay, utang at pera, ibigay ang mamamatay tao. Gayunpaman, maswerte na ito ang Soul Master Academy. Bagamat may kumpiyansa ang mga matitibay na lalaking ito, hindi nila inatake ang academy. Ang unang tao ay higit sa 2 metro ang taas, siya ay napakatibay, siya rin ay isang malaking kalbo, at siya ay may balbas sa kanyang mukha. Ang matibay na hitsura na iyon ay parang upgraded na bersyon ng Guanglong. Gamit ang kanyang mga hubad na braso, na nagpapakita ng nakakatakot na kalamnan at malamig na mga mata, patuloy niyang iniskan ang paligid, hinahanap ang 3 tao sa larawan sa karamihan ng tao. Sino kayong mga lalaking nangangahas na manggulo sa harap ng akademya? Sa sandaling ito, isang galit na sigaw ang umalangaw-ngaw. Pinangunahan ni Long Hengshou ang isang dosenang guru palabas ng karamihan na may galit na ekspresyon. Nang makita ang hitsura ng mga taong ito sa labas, medyo nanikip din ang kanyang puso. Tulad ng sinabi ni Tang Wulan, alam ng kabilang partido na ito ang Soul Master Academy, at naglakas loob siyang harangan ng pinto. Dapat ay mayroon siyang maaasahan. Ang pangalan ko ay Guangbiao, at ito ang aking kapatid na nakahiga. Malamig na sabi ng matipunong kalbo. Hindi niya ipinakita kung gaano ka-wild ang aura, pero ang mahina niyang boses ay parang bagyo. Tunog sa tenga. Napakalakas ng espiritong kapangyarihan, ang cultivation base ng taong ito. Lumiit ang mga mag-aaral ni Long Hengshou, at pagkatapos, bigla niyang naalala ang pangalan. Guangbiao. Ikaw ba ang kapitan ng East China Sea City Mecha Brigade Guangbiao? Ang bawat lungsod ay may sariling sandatahang lakas. Bukod sa regular na deployment ng pulisya para mapanatili ang normal na kaayusan, mayroon ding mga military deployment. Ang Donghai City ay isang malaking lungsod, ngunit baybayin din. Sa makatuwid, dito ang Federation ay nagtalaga ng isang Mecha Brigade na binubuo ng 500 Soul Guide Mechas. Ang Mecha Brigade ay nasa antas ng dibisyon, na isang antas lamang na mas mababa kaysa sa punong ehekutibo ng East Sea City, at walang pangkalahatang relasyon sa pagitan nila. Nang marinig niya na ang matipunong lalaki sa kanyang harapan ay si Guangbiao, biglang nagbago ang mukha ni Long Hengshou. Nandito man ang Chief Executive ng East Sea City, natatakot ako na hindi niya mautusan ang kabilang partido. Hindi ako kapitan ng isang Mecha Brigade, isa lang akong kapatid na ang nakababatang kapatid ay nasugatan ng malubha. Ibigay ang heater. Malamig na sabi ni Guangbiao. Captain Guangbiao, iniisip ko kung may hindi pagkakaunawaan dito. Lumuwag ng husto ang tono ni Long Hengshou. Ang larawan mo ay malinaw na 3 anak. Hindi kaya ang iyong kapatid ay masugatan ng 3 bata na ito? Sa tingin ko ay dapat may dahilan para sa bagay na ito, kaya dapat tayong huminahon at mag-imbestiga ng malinaw bago magsalita. Alam na alam ni Long Hengshou na hindi niya kayang saktan ang taong ito, ngunit ang kabilang partido ang may kontrol sa isang Mecha Brigade. Sa madaling salita, itong mga matitipunong lalaking nasa harapan namin ay puro Mecha Masters.
Kahit na ang mga ordinaryong tao ay maaaring maging Mecha Masters, minority pa rin sila. Karamihan sa mga Mecha Master ay Soul Masters. Ang karanasan sa kontrol at labanan ay napakayaman. Itong mga taong nasa harapan nila ay talagang lampas sa kakayahan ng akademya na lumaban. Higit pa rito, maaaring ayusin ng kalaban ang kapangyarihan ng Motive A anumang oras. Narinig niya ang tungkol sa karanasan ni Yu Guangbiao. Ang kapitan na ito ay isa ring alamat. Ipinanganak siya sa isang ordinaryong pamilya. Pareho siyang nawala ng mga magulang mula pagkabata. Sa kanyang mahusay na talento at pagsusumikap, siya ay 35 taong gulang pa lamang. Sa posisyon ng kapitan, ang paglilinang ng kapangyarihan ng kaluluwa ay kasing taas ng 6 na singsing, at siya ay isang tunay na emperador ng kaluluwa. Ang antas ng dibisyon ng Mecha ay umabot na rin sa antas ng emperador o mas mataas. Para naman sa buong East China Sea Academy, tila ang soul power cultivation lang ang nakakaabot sa emperor rank. Misunderstanding. Bata. Ganito ang ginawang bagbog ng kapatid ko. Responsibilidad ko ang maging kapatid. Natural na mag-iimbestiga ako, pero mag-iimbestiga ako. Huwag kang magsalita ng kalokohan, ibigay mo ang mga tao. Naghihintay tayo dito, at ibinigay na ito kay Donghai. Para sa mukha ng lungsod, bibigyan kita ng 20 minuto pa. Kung hindi mo ipapasa ito, kami mismo ang pupunta. Malungkot ang mukha ni Long Hensho, at mahigpit niyang sinabi, Kapitan Guangbiao, huwag kang masyadong lumayo. Ito ang akademya, isang lugar para sanayin ang mga mag-aaral. Sino sa inyo ang hindi lumabas ng akademya? Hindi ako marunong magbayad ng mga tao, may kakayahan ka. Ikaw ang magmaneho ng mecha at tumapak sa aming mga bangkay. Kung hindi, ayaw mong makapasok sa silangan ng China. Sa mga karaniwang araw, nakita ng mga estudyanteng medyo mapanuri sa mahigpit na direktor na ito si Long, at hindi nila maiwasang makaramdam ng matinding sigasig. Ilang matatandang estudyante ang kusang naglakad sa likuran niya. Biglang humakbang si Guangbiao, lumabas, at tumapak sa lupa. Biglang umalangaw-ngaw ang mahinang dagandong, na parabang nanginginig ang buong East China Sea Academy. Maraming estudyanteng nakatayo sa harapan ang natigilan at nahulog. Naniniwala lang ako sa kapangyarihan. Sa tingin mo ba ikaw lang ang makakapidyaw sa akin? Ganito ang sugat ng kapatid ko. Imbes na isuko mo ang killer, may dahilan ka pa. Narason ko sana sa'yo, pero malaki ang kamao ko, aalisin ko ang mga tao, nakikita ko kung sino ang makakapidyaw sa akin. Sa sandaling ito, isang malamig na boses ang tumunog mula sa direksyon ng Donghai Academy, pinaayaw kong mga tuwiran, mas mabuti kaysa sa mga kamao. Naramdaman lang ng lahat na may bulaklak sa harap nila, at may isa pang tao sa harap ng lahat sa Donghai Academy. Puting balabal, mahabang asol na lawa na buhok na nakatabing sa likod niya, madilim na berdeng mga mata na kumikinang na maliwanag at dalisay, nakatayong may pagmamalaki doon, na tila bumababa ang temperatura sa paligid. Pinakamalinaw ang damdamin ni Guangbiao. Sa sandaling lumitaw ang taong ito, ang masiglang aura na kanyang nakalap ay parang pagtama sa isang malaking bato ng yelo at lumilipad sa paligid. Teacher Wu, ito ay Teacher Wu. Sa gilid ng Donghai College, ilang mga estudyante ang bumulalas. Sino ka? Kinaikit ni Guangbiao ang kanyang mga mata, patuloy na tumaas ang kanyang aura. Mahina na sinabi ni Wu Changkong, ang 3 estudyanteng hinahanap mo ay mga estudyante ko. Kung manalo ka laban sa akin, magpapatuloy ka. Kung matalo ka, lalabas ka lang. Malamig ang boses niya, walang emosyonal na pagtaas at pagbaba, tila lahat ng sinabi niya ay dapat. Ha. Aba, matagal-tagal na rin na walang nagsasalita sa akin ng ganito. Kailangan kong timbangin. Bagamat nakangiti si Guangbiao, galit na ang kanyang puso. Isang malakas at walang kap-oras na dilaw na liwanag ang biglang bumangon mula sa kanyang katawan, at 6 na spirit ring ang lumitaw mula sa ilalim ng kanyang mga paa, dilaw, lila, at lila. Soul Emperor, 6-ring Soul Emperor. Sa gitna ng mga estudyante, biglang tumunog ang isang tandang. Nang pakawalan si Wan, ang figure ni Guangbiao ay tumaas ng isang buong kalahating metro. Simula sa kanyang noo, ang mga kaliskis na kulay bakal ay nakaunat pababa. Ang buong tao ay tila balot ng makapal na patong ng baluti. Sa kanyang mga balikat, sa tabi niya, lumitaw din ang isang kasamahan ng 3 grupo ng liwanag, 2 dilaw at 1 lila. Ang 2 dilaw ay nasa anyo ng mga butiki, eksaktong pareho, habang ang lila ay isang higanteng sawa. Lila, 1,000 taong kaluluwa. Walang alinlangan na ang 6 na singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay ibinigay ng 3 espiritong ito. Ang pagkakaroon ng 1,000 taong espiritu, sa gitna ng mga Panginoon ng espiritu, siya ay dapat na isang ganap na Panginoon. Ganoon din ang Iron Arm or Dragon Spirit, ang aura na ipinalalabas ni Guangbiao ay hindi alam kung ilang beses na mas malakas kaysa sa Guanglong. Sa oras na ito, pakiramdam niya ay isang bundok sa kanyang harapan ang madaling durugan niya. Ang malakas na momentum ay humihip patungo kay Wu Changkong na parang buhawi, na hinihipan ng kanyang mahabang asol na buhok pataas at pababa. Sa sandaling ito, lahat ng naruroon ay biglang nakaramdam ng lamig, na parabang pumasok kaagad sa malamig na taglamig, ang nakita ni Guangbiao ay isang mapusyaw na asol na liwanag na kumikislap.
Ang parang buhawi na marahas na momentum ay agad na nahati sa dalawa, na wala nang hindi nakikita. Si Wu Changkong ay nakasuot pa rin ng puting damit na kamakawi, at sa palad ng kanyang kanang kamay, hindi ko alam kung kailan nagkaroon ng mapusyaw na asul na mahabang espada. Ang kinang ng espada ay parang tubig sa taglagas, ang bahaghari ng espada ay ginagawang parang kabayo, at ang asul na espada na nakasuot ng puting damit ay parang walang kamatayan. Sa East China Sea Academy, kakaunti ang nakakita sa kanya na nagpa-shoot, at halos lahat ng tao ay nakatutok sa espada. Ang mga bilog ng halo ay ipinanganak mula sa hilt ng espada. Ang espiritong singsing ay hindi malaki at nakapalibot sa espada, ngunit ang mga kulay ng mga singsing na espiritu ay napakasilaw. Dilaw, dilaw, lila, lila, itim, itim. Oo, ang huling dalawang singsing ng espiritu ay nakakagulat na itim, at ang itim ay kumakatawan sa 10,000 taon. Oo, iyon ay 10,000 taon na singsing ng espiritu. Ang hangin ay tila nagyelo, at ang buong kalangitan ay tila nagyelo sa paglitaw ng mahabang espadang ito. Si Wu Changkong ay tahimik na nakatayo doon, ang orihinal na marahas na aura ni Guangbiao ay nagyelo. One Ian Spirit Ring, paano ito? Paano ito magiging One Ian Spirit Ring? End of this chapter.